Ako'y naguguluhan tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan. Lord, sana ko. Hey, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng June 11. No? Ngayon pong taon na ito. No? June 11, 2026. Araw po ng Thursday. At sa araw na ito, ngayon sa ating daily devotion, ang atin pong pag-uusapan ay mula sa James chapter 1, verse 5. At ito ay pamagatan po nating guidance for every decision. Ulitin ko po, ang pamagat po natin ngayon ay guidance for every decision. At sa ating pong pagtalakay sa ating pong scripture for today, ang sabi po dito sa Amplified Version ay sabi nga po ito, if any of you lacks of wisdom, sabi doon, to guide him through a decision or circumstance, sabi dito, he is to us of God, Ibig sabihin, our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. Tayo po ay manalangin. O namin Diyos na makapangyarihan, Lord, sa mga oras na ito, humingi po kami, Panginoon, ng wisdom upang gabayan niyo kami, Panginoon, sa tamang pagkaunawa, O Lord, ng iyong salita. Bigyan mo kami ng katalinuhan, lakas, O Lord, upang sa pagpapahayag na ito, buksan mo ang aming puso at isipan to give us gift of understanding and gift of wisdom sa lahat ng aming mga desisyonan, O Lord. Salamat, O Lord. At speak to my vocal words, none of me, and all of you, and this are praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, ilan po sa atin, na maaring ngayon po ay nasa gitna ng matinding pagkalito, May mga, maaring natin sabihin na may mga desisyon po tayo na napakabigat, dito sa ating mga isipan. Maaring yan ay tungkol sa trabaho, pamilya, kinabukasan, o maaring kalusugan, o maging sa ating pananampalataya. At parang wala tayong makitang malinaw na direksyon. O ilan po sa atin ay maaring natatakot magkamali, o sabi nga ay puno ng pangamba, o pakiramdam ay sabi nga ay minsan ay kulang tayo sa tamang pangunawa para makapagpasya ng tama. Minsan kahit gaano pa po natin sabi nga ay pag-isipan, o kahit gaano pa karami ang payong ating sabi nga ay naririnig o maririnig mula sa ibang tao, may mga sitwasyon pong hindi kayang bigyan ng kasagutan ng ating limitadong talino. Pero napakaganda po ng balita na ating binasa o na scripture na ating binasa. Hindi po tayo iniwan ng Diyos sa dilim. Hindi niya inibig, sabi nga po, hindi po niya ibig na magpagala-gala tayo sa mundong ito, nang walang gabay. Sa salita ng Diyos, sabi nga po, ngayong araw na ito, ay ibabahagi po natin ang isang matibay na pangako na sabi nga po ay magbibigay sa atin ng tamang landas, na maaring mag-alis sa atin takot na yan at magbigay ng katiyakang magbibigay po sa atin ng gabay, sa bawat pagsubok at desisyon na ating kaharap, o maaaring kinaharap, o maaaring kaharapin. Sabi nga, kung po tayo ay naghahanap ng tunay na kasagutan, ng kapayapaan at ang karunungan na hindi galing sa opinyon ng tao, o napili po tayo, para sa ating lahat po ito. Kaya dito po ay magsimula tayo, na pag-aralan, ang talatang ito. Kaya nga, ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng ating binasang talata? Excuse me po. Ang sulat po ni Santiago ay sinulat para sa bawat mananampalatayang, sabi nga, ay dumaranas ng matinding pagsubok, sabi nga, yung mga matitinding pasanin, at mga sitwasyon na tila walang solusyon.
No, lahat tayo, parang para sa atin po ito. No? At dito po sa verse 5 na ito ay binibigay niya sa atin ang pinakamagalaga at pinakamabisang solusyon kapag tayo ay lubusang nalilito o hindi natin alam ang ating mga gagawin. No? Kaya nga po ay ito po ay hatiin natin sa tatlong bahagi. Sa unang bahagi po ay nandun po yung realidad, no? Na lahat po tayo ay lubos na nangangailangan ng karunungan. Yan po ang realidad natin. Kailangan natin ito. Kaya nga sabi dun sa ating passage na binasa sa text natin, if any of you lacks wisdom. No? Sabi dito, ang salitang wisdom o karunungan dito ay isinalin mula sa original na wikang Greek na sabi nga ay yan po ay Sophia, no? Yung Sophia, no? Kaya pala maraming pangalan na ginagamit po ay Sophia, no? Maraming may mga kilala kayong Sophia, ibig sabihin po nun, wisdom yon, no? That is the word, no? Hindi po ito basta karaniwang kaalaman o talino lang. Dahil ang tunay na kahulugan po nito ay ang kakayahang, sabi nga po ay lubusang maunawaan ang kalooban ng Diyos. At mailapit ito ng tama, tapat at matuwid sa bawat sitwasyon at desisyon ng ating buhay. Hindi lang po ito, sabi nga ay masasabi natin na alam natin kung ano ang tama. Hindi lang po yun basta ganon, no? Ito po ay ang, sabi nga po, ang pagkakaroon ng liwanag. Para bang biglang nagliliwanag sa atin yung, ay, kaya pala ganito. Yan po yun. Upang makita kung ano ang makabubuti sa hinaharap ayon sa pananaw ng Diyos. Hindi po sa pananaw ng tao, kundi sa pananaw ng Diyos. Bakit nga ba lubusan natin itong kailangan? Bilang mga tao, napakalimitado po ng ating pananaw. Nakikita lang po natin ang kasalukuyan, pero hindi natin alam ang magiging epekto ng ating desisyon bukas sa susunod na taon o maging magpakailanman. Madalas akala natin tama ang landas, pero sa uli ay nauuwi. Saan po? Pagsisisi. Dahil ang karunungan ng mundong ito ay pansamantala lamang at madalas nakabase sa sariling kagustuhan. Kaya nga po, mula pa noong nagkasala ang tao, nabalot na po ng dilim ang ating pagkakaunawa. Kahit tayo po ipinanganak na muli, sabihin natin na born again na po tayo, nananatili pa rin minsan tayo limitado. At yun po ang totoo. Kaya hindi po sapat ang ating sariling pag-iisip. Kailangan po natin ng gabay na galing sa may likha. Dahil siya lamang po ang nakakaalam ng simula hanggang wakas. At siya lamang po ang nakakaalam kung ano ang tunay na makabubuti para sa atin. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness to God. Ikalawang bahagi na po tayo. Doon po sa ikalawang bahagi, nandun naman po yung paanyaya. Ibig sabihin, meron pong ligtas na lugar na pwede nating lapitan. Sabi doon, He is to us of God. Doon po ay may footnote. Sabi doon, our benevolent God. Hindi po sinabi sa atin ng Biblia na magtiwala ka lang sa iyong nararamdaman. No? O sabi nga ay magtanong ka lang sa pinakamatalinong tao. Ang utos po ay malinaw. Lumapit ka at magtanong sa Diyos. Ang Diyos po natin, o ang Diyos na tinutukoy po dito ay hindi lang isang Diyos na strikto, masungit, o laging handang manisi. Hindi po ganun ang Lord natin. Ang tawag po sa Kanya ay benevolent God. Ibig sabihin, siya po ay likas na mabuti, mapagkaloob at puno ng habag. Hindi po niya tayo pinipilit na harapin ang mga problema na mag-isa. Sa halip, binibigyan niya tayo ng pribileyo. Sabi nga, isang dakilang pribileyo. Ano po yon? Na lumapit sa Kanya. Ano man ang oras, sa anumang sitwasyon. Ikatlo na po tayo. Nandyan po yung pangako.
The promise. Paano ba nagbibigay ang Diyos? Sabi dun sa talata na ating binasa, who gives to everyone generously. Grabe, no? And without rebuke or blame. And it will be given to him. Ito ang bahaging nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, no? Sabi nga, tingnan natin kung paano kumikilos ang Diyos. Okay. Sabi po dito sa ating talata, generously. Ibig sabihin, pagka generous, walang tipid, walang sukat. Ito lang yan. Para dito lang yan. Ito lang yung budget ko. Si Lord, hindi. Unlimited siya. Sige, hanggang ano ba ang kaya mo? Ganun siya eh. Kaya nga sa buhay natin, kung gusto nating matutunan ng wisdom ng Lord, ang tanong, hanggang saan ka ba? Hanggang saan ka ba magtitiis? Hanggang saan ka ba magtsatsaga? No? Kung ang iyong pagtsatsaga ay hanggang dyan lang, hanggang doon na lang talaga ang wisdom mo. Dahil ang Diyos, hindi po siya nagbibigay ng kaunti lang. Na parang nagtitipid. Nagbibigay po siya ng sagana. Buong buo. At higit pa sa ating inaasahan. Hindi niya tinitimbang kung ikaw ba ay sapat na mabuti para matanggap ito. Hindi, nagbibigay po siya base sa kanyang kabutihan. Hindi sa iyong kasakdalan. Sinabi rin niya doon, without rebuke or blame. Ibig sabihin, walang paninisi. Walang pagsaway. Hindi ka niya sisisihin, ay, ikaw na may patamad-tamad. Ikaw na may ganito, ganare. No? Kaya nga, napakahalaga po sa buhay natin, no? Na kung aattend ka ng Bible study without rebuke, tatanggapin ka ng Panginoon Diyos. Bibigyan ka pa rin niya ng wisdom. Kasi ang wisdom ng Lord ay nasa salita ng Panginoon Diyos. Without the Word of God, it's impossible to gain you wisdom. Mahihirapan tayo na makakuha ng wisdom from the Lord without the Word of God. Because the Word of God, yan mismo yung wisdom. Kaya kung tamad ka, hindi ka umaattend ng Bible study, huwag kang umasa sa wisdom. Magkakaroon ka ng wisdom ng tao, wisdom ng mundo, pero hindi yan galing sa Diyos. Kaya nga ang tao, nagiging dependent doon sa mga tao din. Kasi doon siya nakadependent eh. Kasi kung ikaw ay nakadependent sa salita ng Panginoon Diyos, again, hindi naman ibig sabihin magagalit ka sa tao, mainis ka sa tao. Hindi po ibig sabihin nun gano'n. Kundi, nakadepende ka. Dahil ang Panginoon Diyos, He loved us. Sabi nga, He can give wisdom without rebuke or blame. Walang paninisi, walang saway. At napakalaking privilege po nito para sa atin. Madalas nagdadalawang isip tayong magdasal dahil iniisip natin, Lord, dapat alam po na ito eh. Bakit ko pa itatanong? Pero sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi kanya sasawayin. Hindi kanya sisisihin dahil ikaw ay nangangailangan. Kahit ilang beses ka pa magtanong, kahit gaano pa kabigat ang iyong kalituhan, ang Diyos ay handang makinig at magturo ng may habag. Lagi po nating tatandaan niya. Kaya nga sabi niya doon sa sunod na word, it will be given. Ito po itiyak. Hindi po ito pangakong baka o siguro lang, kundi ito po ay tiyak. May katiyakan na kapag lumapit tayo ng may pagpapakumbabang puso na handang sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na ibibigay niya ang gabay na iyong kailangan. Bilang mga tagasunod na ating Panginoong Kristo, meron po tayong malaking kalamangan na wala sa mundong ito. Ano po yun? Ang Espiritu Santo ng Diyos na nananahan sa ating mga puso. Diba? 1 Corinthians chapter 2, verse 12 to 13. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu.
At ang karunungan ating hinihiling ay hindi lang po basta payo. Ito po ay banal na gabay na galing sa Diyos Ama at sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At dahil dyan, pinapaliwanag po yan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, naggagabay sa atin. Even up to now, ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. At ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating gamitin ito. Una, upang hindi po tayo madala ng maling direksyon. Marami pong tinatawag na karunungan sa mundong ito na taliwa sa katotohanan ng Diyos. Kapag humihingi tayo sa Kanya, nalalayo tayo, no, sa mga desisyong maaring magdulot ng mga pagsisisi. Nandyan din na dito mga dahilan ay upang maparangalan po natin ng Diyos. Kapag ang ating mga desisyon ay nakabase sa Kanyang kalooban, ipinapakita po natin na siya ang Panginoon ng ating buhay. Ito ay nagiging patotoo sa iba. Kaya nga sa buhay natin ito, napaparangalan ang Diyos sa atin. At ito rin po ay nagpapatibay ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Na kung tayo magiging dependent sa ating Panginoon Diyos, no? O sabi nga, yung mga pagtatanong natin, no? At pagpapakita ng lubos sa pagtitiwala, no? Ito, sinasabi natin na, parang sinasabi natin sa ating Panginoon Diyos na, Lord, mas alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin kaysa sa aking sariling plano. Sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, sa tuwing tayo ay uma-attend ng mga fellowship, Bible study, katulad nito, ng God's Morning, parang sinasabi natin sa ating sarili, no? Na, Lord, mas alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Parang ganun po yan. Kaya nga, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, mahalagang paalala po sa atin na hindi ibig sabihin nito ay kapag nagtatanong tayo ay may lalabas na boses sa ere. Ano? Parang sabi doon, biglang magsasalita. Hindi ganun yun. Dahil ang karunungan ay ibinibigay ng Diyos sa iba't ibang paraan. Okay, tingnan natin yon, no? Baka isipin natin na hindi, wala naman ako naririnig. Paano ko magkakaroon ng wisdom? No? Baka may diferensya ang tenga ko. O kaya baka yung utak ko. Hindi ko ganun yon. Ano? Okay, paano nga ba natin ito magkakaroon tayo ng wisdom o paano natin maririnig ang tinig ng ating Panginoon Diyos? Una, sa pamamagitan po ng malinaw na pagkaunawa sa Kanyang salita. Ano po yon? Ang Biblia. Tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia? Uma-attend ka ba ng Bible study? Bakit? Kasi kung ma-attend ka niyan, sigurado magkakaroon ka ng malinaw na pagkaunawa sa salita ng Panginoon Diyos. Minsan sasabihin natin, kaya ko nang umunawa, mas matalino naman ako dyan sa pastor namin yan. Good for you. Pero sabi ng Panginoon, walang nabubuhay para sa sarili lamang. At napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Ano pa? Sa pamamagitan po ng kapayapaan sa loob na nananatili sa gitna ng pagsubok. Kung tayo ay mayroong kapayapaan, kasi sa bawat salita na kung mayroong kang salita ng Panginoon Diyos, yan po mangyayari sa atin. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, no? Peace, no? Sa ating mga nararanasan. Kahit na mayroon tayong nasa gitna tayo ng pagsubok o sa ano pa man, makikita po natin. Ano pa? Sa pamamagitan po ng matalinong payo ng mga kapatid na sabi nga ay na may takot din po sa ating Panginoon Diyos. No, yung mga kapatid na sabi nga yung mga kapatid, mga nakakasama natin. Kaya nga tama po yung kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi kung sino yung mga nakakasama mo, yun din ang mapupulot mo. Kung kasama mo chismosa,
Tsismosa ka, mag-tsismoso ka rin. Kung kasama mo ay kung ano pa man yan, magiging ganun ka din. O ganun ka din. Kaya nga, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, no? Mahalaga rin po yan. At isa pa, no? Sa pamamagitan po ng malinaw na pangunguna ng Espiritu Santo sa ating puso. Dahil kung hindi po nananahan ng banal na Espiritu, ibig sabihin, hindi mo tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na nagkakasala, no? Lahat tayo ay nagkakasala pa rin. May pagkukulang pa rin. Pero dahil sa banal na Espiritu, tinuturuan tayo na baguhin at yung ating desisyon na ito ay pagkaloob natin sa Panginoon. Kaya nga nagkakaroon tayo ng wisdom. Mga mahal ko kapatid, sa akin po pagtatapos, no? Tandaan po natin, sa mundong ito, puno po ng ingay. Magkakaibang opinyon at maling pangako. Meron tayong matibay na sandigan. Ano po yun? Ang Diyos na lumikha. Ang Diyos na lumikha sa atin, tandaan po natin, ay handang magbigay ng gabay na hindi nabibigo. Huwag po nating hayaang manatili tayo sa dilim. Gamitin po natin ang pribilehiyong binigay niya. Ano po yon? Ang lumapit at magtanong. Kaya nga po tayo merong mga Bible study. Ano ho? Diyan po tayo nakapagtanong. Diyan po tayo nagkakaroon ng wisdom. Tandaan natin, ang gabay para sa bawat desisyon, liwanag para sa bawat kalituhan, at karunungan sa bawat sitwasyon ay nakukuha natin hindi sa tao, kundi sa Diyos. At ang pagbibigay ng ating Panginoon Diyos na ito, tandaan po natin, walang halong paninisi at siguradong may kasiguraduhan. Dalhin po natin ang pangakong ito sa ating mga puso. Habang sinisimulan po natin ang araw natin ito, naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos at gabayan sa bawat akbang na ating gagawin. Hanggang sa muli, magandang umaga at patuloy po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po, sa ating pong pagtatapos ay nais ko ring i-acknowledge no, ang ating mga nakasama via online. At ito po ay yan sa ating pong yan sa ngalan po ng aking pamilya. No, kasama ko po dito ngayon. No, ang aking asawa, syempre, may bahay, si Winnie Mercado, ang aking nanay na kanina ay nakikita niyong busy sa aking likuran. No? Nasaan na ba? Wala. Nandun sa kitchen sa likod po. No? At aking anak na si Kyle. No? Ngayon po ay, sabi nga ay, kami po ay nagpapasalamat din. No? At nais ko rin i-acknowledge ang ating mga kapatid online sa pangunguna mula sa Villa Escudero. Pagbati po natin yan kay Naywini Patual, no? Ganon din kay Ate Lisel, no? Yan, sa buong mga kapatid natin dyan, ang Patual Dalangin Family, no? Dyan sa Villa Escudero, kasama po natin. At syempre, kasama rin natin ang ating kumare, no? Kaibigan, no? Mga partners natin, no? Yan. Yan ang family Tanyo Azucena. Yan, kasama po natin, no? Yan, pagbati natin kay Brother Arthur and Sister Carmeline Tanyo. Siyempre, sa kanilang mga anak din, no? Kay Julene at kay Pau, no? At sama na rin po natin ang aming inaanak, no? Si Tyrone at si Janessa na lagi pong nakikinig, no? Ng ating God's Morning. Yan, kasama po natin. Yan, at pagbati rin po natin sa pamilya Maranan mula naman po dyan sa Santo Niño, yan, sa pangunguna po ni Nanay Josephine, no? At kasama rin po natin ngayon ang ating kapatid from Makati City, no? Si Rivera Kebs, no? Yan, kay Sister Jingay.
Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo diyan sa Makati at pagbati na rin natin diyan kila Sister Amy, no, sa husband niya, kay Sister Jingay din siyempre sa family mo, sa iyong mga anak, no, yan. Kila Sister Amy, kay Sister Babes, no, ang Rianzares family, yan. At inyong buong pamilya, ano ho, yan sa Makati. At yan, tungo naman tayo ulit, balik tayo dito sa Dolores, Quezon, no? Kasama rin po natin ngayon si Tatay Victor at Nanay TC Dalangin sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, kasama po natin. Ngayon po nanonood din sila. Yan, God's morning sa ating lahat. At sino pa? At from Bulacan, Chaong. Yan, kasama rin po natin ang Artillaga family, no? Pagbati natin kila Kuya Chris at Nay Marta. Siyempre, pagbati na rin natin kay Nay Cory na masipag din. Nakakasama po natin, no, sa Bible study, no? At pagbati na rin po natin kila Nay Lina diyan sa Bulacan, Chaong, kila Yasel at kay Inigo. Yan, sa lahat nandyan. At syempre, kasama rin po natin, hindi pa uhuli ang Nunoso family. Ano ho, yan, lagi rin natin kasama po yan mga yan sa Bible study. Yan, si Ate Nela, no? Sa mapagpalang umaga po. Yan. At sino pa? Yan, kasama rin natin si Sister yan, Barbie Kaisel, no? From Pila, Laguna. Yan, isang mapagpalang umaga po sa Tatel family. No? Yan. At sa Teloric Church, dyan po sa Pila, Laguna. Yan, sa pangunguna ni Pastor Eds Rona. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At tungo naman tayo sa USA, no? Sa Dow family, kasama po natin. Lagi rin natin kasama. Yan, si Nurse Abby Gail Dow. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. No? At sino pa? Yan, nabanggit ko kanina si aking anak. Yan, kasama natin si Janessa at si Tyron. At kasama rin po natin from Rizal, Laguna. Ano? Yan, kasama po natin si Ma'am Hazel Esmundo. Yan, ang manager ng St. Peter. No? At syempre, pagbati rin natin sa iyong buong pamilya at sa iyong anak na maganda, no? Si Ali. Yan. Manang-mana sa nanay. Yan. Okay? At sino pa ba? Yan, kasama rin po natin, syempre, ang aming masipag na Nanay Remy Alinea. Yan, kasama lagi namin po sa Bible study. No? At mamaya nga po pala, may Bible study rin ulit kami. Kung gusto niyo po umattend, welcome po. Nasa Exodus chapter 25 na po kami. Ano, nag-start po kami ng John 1. No? Ang aim po namin ay mabasa namin ng buo ang Bible. Ano? At malapit na po kami matapos with the grace of God. Ano? Yan. At malapit na. Siguro mga 2 years. Okay. So, yan. At kasama rin po natin from Bacolod naman, no? Ang Pios family, kasama po natin. Si Kuya George Pios, isang mapagpalang umaga po. Kuya George, yan. At siyempre ang aking partner. Kasama rin natin, no? Partner ko po sa SMS Construction. Yan, kasama ko po si Architect Arnel Capadosa. Nandito po sila ngayon. Yan, at pagbati na rin natin kay Ate Tina at sa inyong mga anak at mga anaks at mga apos. Yan, lahat-lahat na. Yan. Sino pa? Yan, kasama rin po natin. Siyempre, from Osami City naman. No? As partner ko nga po pala ay from Tarlac, Capas. No? Yan. Kaya talagang ang ating pong God's Morning ay all over the world. No? Purihin ng Diyos. No? To all nations. Sabi nga, no? Kasama rin po natin ngayon from Osami City, no? Ayan, kasama po natin ang C family, syempre sa pamumuno ni Dr. Julia C, no? At syempre pagbati rin natin diyan kila Sir Dodong, kay Johan, Jansen at kay Kerwin sa mapagpalang umaga po, no? At syempre kasama rin natin from Barangay Santo Angel, yan ang isa nating kaibigan, no? At nakakatuwa kasama natin ngayon, ano?
Gawa ng ito yung nagbigay sa akin ng payo nung naoperahan po yung aking asawa. Matagal ko na rin nung kaibigan ito. Yan, ating kaibigan yan si Edilon at Chensa Malbeda at isang mapagpalang umaga dyan. Siyempre, regards kay Nay Aida, na yan, sa mami po ni Brother Edilon. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, Yan, si Edilon at Chensa Malbeda. Salamat sa iyong mga payo, At makulit yung aking asawa. Tuloy pa rin nagbubuhat, Kahit na binabantayan na natin. Pero salamat sa iyong mga payo, kapatid, Yan. At sino pa? Yan, nabanggit ko na rin si Teresita. Yan, kasama rin natin ngayong umagang ito si ating kapatid, from San Pablo City at sa yan, si ang Rodriguez family. Kasama natin si Greg Rodriguez, Pagbati sa iyong buong pamilya, sa iyong ministry, ganoon din sa iyong church, Yan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, At sino pa? Yan, kasama rin natin ating kapatid from Santo Angel ulit, Yan, si Mendoza Ama, ang pagbati natin sa buong Mendoza family. Yan, kasama po natin si Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, sa iyong church, sa iyong pamilya, lahat-lahat na, Yan, yan, nabati ko na rin kanina, Sister Babes, At yan, sa iyong buong pamilya, sa inyong church, Diyan, sa Makati, yan. Sino pa? Yan, kasama rin natin ngayon, si Ate Lisel, nabanggit ko rin yan kanina. At yan, kasama rin po natin, si Pastora Pe Andal Artillaga. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora Pe. At purihin ng Diyos, kasama natin at sa inyong buong pamilya, isang mapagpalang umaga po. Okay, mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. Nawa tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon Diyos. Hanggang sa muli na ating pagkikita dito sa God's Morning. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat. Ikaw po ang aming Creator, at ikaw din po, Panginoon, na nagtuturo sa amin ng lahat. Salamat po, Panginoon, dahil nakakalapit kami. Hindi dahil sa aming kabutihan, katalinuhan, kundi dahil sa iyong anak na si Jesu Kristo. That full of wisdom, na bagamat, Panginoon, sa aming kakulangan, ay binigyan mo kami, Panginoon, ng daan, tulay, upang hindi kami, Panginoon, makapagdahilan. Dahil kung kami lalapit sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, Lord, nandyan ka, nakikinig, hindi naninisi, hindi nagsusuway, kundi nagbibigay sa amin ng tamang direksyon. Lord, sa mga oras na ito, ang dalangin po namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas pangunawa na nagmumula sa iyo. At sa iyong kabutihan, dinadalangin po namin, alisin niyo anumang karumihan sa isip, sa salita at gawa ng aming buhay. Patuloy niyo po kaming pagharian sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong anak. At sa aming buhay na ito, alisin mo po sa amin ang katamaran, ang pagpawalang bahala sa iyong salita. Dahil ang iyong salita ang siyang nagbibigay ng wisdom sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na maging dependent sa iyo lamang. Hindi sa anumang material na bagay o sa mga payo ng mga tao sa paligid namin. Kundi, Panginoon, gamitin mo lamang po ang bawat isa upang makita ka at ikaw ang masumpungan namin sa bawat desisyon at sa bawat landas na aming tinatahak. Ngunit, salamat po, Panginoon, sa kagalingan, sa pag-provide, at sa bawat sitwasyon na aming kinaharap. Dahil nalalaman po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang humaharap ng lahat ng ito. Bigyan mo kami ng katalinuhan upang unawain at amin pong maunawaan ang mga bagay na ito sa aming buhay sa pamamagitan ng wisdom na nagmumula sa iyo. Again, O Lord, mula sa iyong patnubay at gabay, kami po'y nananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray
In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Mga araw, ikaw ang pag-asa sa langit na bayan sa sama.